Hello everyone, welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon sa araw na ito ay magbabahagi naman ako ng aking mga paboritong halaman na nandito sa aming bahay o yung aming mga koleksyon. Ibabahagi ko sila sa inyo dahil gusto ko rin na makita ninyo yung mga halaman na mga inaalagaan namin at ano ko sa inyo, isi-share ko yung mga paborito ko at magbabahagi ako sa inyo ng 21 na klase ng halaman na nagugustuhan ko o paborito kong mga halaman dito sa aming bahay. Okay, so uumpisan natin siya sa ating top 21 I mean. So ngayon ito yung ating ika-top 21. Isa siyang fern. Ayan. So meron siyang, or siya ay puti. Ayan. So matagal na po itong naming alaga dito sa aming bahay. Ayan. Kaya ito ay makapal na siya. So nagagandahan ko to kasi, ayan, tingnan nyo. Pagka medyo bata-bata pa, ito yung mga nakalabas niyang mga dahon lang. Tapos habang tumatagal siya, ayan, ganito na yung lalabas niyang mga dahon. Ayan. So ito po ay isang fern. Kapag may alaga kayong mga ganito, sa inyong bahay or sa inyong paligid ay magkakaroon lang, may makikita na kayong mga ganito. Dahil itong fern na ang mga fern, klase ng fern, nagkakaroon sila ng mga maliliit na seeds sa likod ng kanilang mga dahon, at pagkatapos ito ay maibublow ng hangin kapag panahon na ito ay maitatanim na or tutubo na. So lilipad yan sila sa ating mga pader, lalo na yung mga lugar na maraming moss. Pagkatapos ang mangyayari, darating ang tag-ulan. So after ng tag-ulan, makikita natin marami ng mga ganitong klase na fern sa ating paligid. Ayan. Kaya itong mga ito, nawala na sa amin itong mga ito, namatay na sila. Pero dahil sa meron silang mga similya na naitapon or napatapon sa aming mga pader, ayan. So may nakuha ulit akong pananim. Ayan, at ito ay aking inilagay sa isang paso. So, ang ganda na po niya, ang kapal na. Next, top 20, na isa din itong fern. Ayan, ito ang ating top 20. Ang gustong-gusto ko dito sa fern na ito, yung kanyang dahon, ayan, parang pamaypay. Parang maliliit na pamaypay. At ang isa pang maganda dito, yung kanyang tangkay ay kulay itim. Ayan, kagaya nung una-unang fern na sinabi ko sa inyo, kapag mayroon na kayong alagang ganto sa inyong tahanan o sa inyong bahay, siguradong hindi na kayo mauubusan dahil lilipad din sa ating pader yung kanilang mga similya o yung kanilang mga seeds. At pagkatapos, yun nga po, pag umulan ng umulan, yung kanilang mga seeds na yun na pagkaliliit, napaka-tiny, parang microscopic nga eh. Pero habang nandito sila sa likod ng ating halaman, ayan, sila kulay brown. Ayan, tingnan mo. Ayan, so, ayan siya. O, diba? Ang liliit. Marami pa kasi sila dyan, nasama-sama, kaya parang ang lalaki. Pero pagka ito ay tutubo na, maihahangin na yan siya. At ayun nga po, mabubuhay na po sa mga lugar na maraming mga moss. So ito ang aking top 20. 19. So isa siyang alocasia. Ayan. So ang maganda naman dito ay parang nakaguhit yung kulay silver na design ng kanyang leaves. Ayan. Hindi ko po alam ang pangalan ng alocasia na to. Hindi ko po alam ang kanyang ID.
So kung ang alam po ninyo, pwede po ninyong i-comment sa atin pong comment section kung ano ang pangalan ng allocation na to. So yan ang ating top 19. Napakaganda. Ang kapal-kapal na po niya. Napakarami na po ng anak. Yan. So next, top 18. Isa pa ring alocasia. Ayan. So, mayroon din siyang mga veins na parang silver and then para siyang ano bang tawag doon? Kalasag. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kanyang dahon. And then itong kanyang kahoy or ang kanyang stalk ay ayan, meron siyang guhit-guhit na kulay brown. Kaya gusto ko siya. Ayan, so isa uling alocasia, Caladium ba to or alocasia? Ayan. So ito yung tinatawag nilang black velvet. Oh, napakatigas po ng kanyang dahon. Oh, ayan. So yan po ang aking top 17 na paborito. Top 16. Ayan, isa po siyang Aglaonema. Ayan. May orange ang kanyang dahon. Napakaganda. Ayan. So, pasensya na po kayo sa aking kuko. Ito naman ay isang pothos. So, ito yung ating number 15. So, variegated po ito na pothos. Hindi po siya yung golden pothos. Hindi ko lang po alam ang pangalan dahil kailan ko lamang po ito nabili. At ayan, so nagustuhan ko siya. Gustong-gusto ko yung kanyang dahon. Para din siyang golden pothos pero hindi po siya golden pothos. Ayan, ito naman ang ating next. Yan ay tinatawag na peace lily. Variegated po na peace lily. Ayan, parang magaras. Kung iyong hihipuin, magaras yung kanyang dahon at marami din siyang ewan ko kung puti ba yan o yan puti na parang silver na nakaguhit-guhit sa kanyang dahon. Yan. Gusto ko rin ito siya. Pagka mailagay po siya sa medyo malaking paso, lalaki din ito na hanggang ganyan. Mga ilang 2 feet, 2 meters or 1 meter. Next natin ay isa uling peace lily. Ayan, wala na po yung kanilang mga bulaklak na tuyo na. Ayan, peace lily rin po to. Mas malalaki naman ang kanyang puti. Ayan, so napakaganda rin ng peace lily na to. Lalo na kung ito ay makapal na. So, top 13 po ang peace lily na to. So, ang ating top 12 ay Dieffenbachia. So, hindi ko rin alam ang pangalan po nito. Medyo malapit-lapit ang itsura niya sa tinatawag nilang Mickey Mouse na Dieffenbachia. Ayan. So, ito mas maputi kaysa sa Mickey Mouse. At medyo mas malambot ang kanyang dahon. So, ito po ang ating top 12. Top 11. Ayan, ito ang ating top 11. Aglaonema. Ito yata yung tinatawag nilang evergreen. Ayan, so ito siya. Maraming puti. Evergreen pero may mga puti. Okay, so ito yung ating top 11. Ngayon naman ay pupunta tayo sa ating top 10. Ayan, ito yung ating alocasia. Alocasia camouflage ang tawag nila dito. Kung minsan ay tinatawag din nila itong army at meron ding pangalan ito na naririnig ko na Hilo Beauty. Ayan. So ang ganda. Medyo mahirap siyang padamihin. Mahirap din siyang pakapalin. Kaya ngayon ay nilalagyan ko siya ng fertilizer. At baka sakaling kumapal yung kanyang dahon. Kasi simula nung ito inalagaan ko hanggang 2 hanggang 3 lang palagi ang kanyang dahon. Pero napakaganda ng kanyang dahon.
Ayan, nung hinukay ko to siya at hinate, ayan, merong siguro na patapon na laman dito. Ayan, tumubo na. May maliit na siya dito. Okay, so ito ang ating top 10 allocate. Ang ating top 9 allocate din siya. Ayan. So gusto ko rin din yung kanyang dahon. Ayan, alocasia. Hindi ko rin alam ang kanyang ID, kaya alocasia na lang po ang tawag ko. So ito po ang ating top 10. Okay, so next, top 8. Ayan, gusto ko rin to. Bromeliad. So ang bromeliad ay pang indoor plant din to. Maarawan at hindi, okay lang to. Pero ito ay talagang nasa partly shaded area. Kapag naarawan kahit masilip lang, ito yung nangyayari sa kanya. Nagkakaroon siya ng spot na kulay brown. Ito ay napakaganda ng kulay ng bulaklak. Kulay orange. So inaabot ng 2 to 3 months yung kanyang bulaklak. Pero this time wala pa siyang bulaklak. I don't know kung mga October hanggang April ang time ng kanyang pamumulaklak. At napakaganda nito. Mayroon din itong yellow, pero this time orange pa lang itong aking collection dahil namatay na yung aking yellow na mga ganito. Napakadali lang alagaan ng halaman na to. So yan po yung ating top 8 bromeliad. Top 7, ito yung tinatawag nilang calathea. Pero hindi ko pa yung alam yung exact ID nito. Pero gusto ko yung dahon nito dahil dito. Okay, so calathea or prayer plant. Kaya nila tinatawag na prayer plant kasi pag umaabot na ng alas 6 or alas 5 ng hapon, kakusana, hanggang sa magdamag na ay nakataas na yung kanyang dahon na parang nagpipray. Kaya prayer plant or calathea ang tawag nila dito. Ngayon ay pupunta tayo sa ika-6. Yan, ito ang ating ika-6. So, alocasia. Ayan, para siyang silver yung kanyang dahon na para uling ano, yung para ano ba yung tinatawag, ginagamit ng mga warriors noon, kalasag, para siyang kalasag. Ayan, ito mas so habang tumatagal, humahaba rin yung kanyang mga dahon. Ayan. So ito yung nagustuhan ko dito. Ayan, iisa pa lang yung dahon nito. Ang ganda. Ayan, so ito yung ating alocasia. Silver yung kanyang leaf. Top 5, aglaonema. So, ito maganda yung dahon niya. Para din siyang silver ang color. Oh, ayan. Yung kanyang mga dahon. So, gusto ko rin ito talaga. Dahil ang ganda tingnan ng kanyang mga silver na dahon. So, ito ang ating top 5. So, punta tayo sa ating top 4. Ayan. Isa siyang anthurium. Pero tinatawag itong tulip. Kulay pink ang bulaklak pero hindi pa siya nakabuka. Nakasara pa lang siya. Ang halaman na to ay kailangan din lagi sa partly shaded na area. Hindi natin siya pwedeng paarawan ng direct. Ayan. Kung maarawan man yung early araw lang mula 7 hanggang 9 o'clock. Pero hanggang doon lang kasi pagka ano na lumampas pa doon, matutuyo po itong ating halaman. So ito ang ating tulip. So top 4 na paborito kong halaman. Ayan, ito yung ating top 3. Isa siyang caladium. Hindi ko po alam ang kanyang ID. Ayan, so ito yung ating top 3. Hindi rin ito pwede sa direct sunlight. Papunta na tayo sa ating top 2. Ayan, isa rin po siyang alocasia. Parang fried deck ang tawag nila dito. Ayan, kaya nagustuhan ko siya kasi green na green yung kanyang dahon. Tapos meron siyang mga guhit na kulay puti. And then, napaka dali lang siyang pakapalin. Hindi siya mahirap pakapalin.
kahit hindi siya laging nalalagyan ng fertilizer, ay mabilis siyang kumapal. Ayan. At meron na rin siyang maliit na anak dito. Ayan. So, napakagandang tingnan. Green na green, tapos puti yung kanyang guhit. Kaya, ito po ang aking number 2. Punta na tayo sa ating top 1. Ito ay isang peace lily. So, kaya top 1 siya kasi ang ganda, talagang ang ganda-ganda ng kanyang dahon. Gustong-gusto ko siya. So, pagka bago pa lang yung kanyang dahon o bagong labas pa lang, kulay peach. Ayan, or off-white. Ang ganda, 'di ba? Tapos, ito yung pagka tumagal na, nagto-turn into silver yung kanyang dahon. Oh, ganda. Kaya yan po ang aking top 1. So, itong halaman na to ay kailangan din sa partly shaded na area. So, huwag natin siyang paarawan na mabuti. Ito po ang kanyang araw na kailangan ay mula alas 7 hanggang alas 9 lamang. So, paglampas doon, masisira na yung kanyang dahon. So, tingnan din natin yung kanyang bulaklak. Ayan, nung bagong labas siya, kulay puti. Or nung bagong open, kulay puti. Pero ngayon ay kulay, nag-green na siya. At ito yung kanyang spadex ba tawag nila dito? Nakalimutan ko na. So, ayan, napakaganda. So, ito yung ating top number 1 na halaman. Peace lily. Hindi ko po alam yung kanyang ID. So, sa mga alam ko anong ID nito, pwede po ninyong i-comment down below. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood sa ating top 21 na mga halaman na matatagpuan po dito sa aming bahay. Maraming salamat at muli naanyayahan ko kayong patuloy na sumubaybay sa ating mga pagbablog ng mga halaman. Nawa ay patuloy na marami kayong natututunan sa ating mga naibabahagi. Maraming salamat sa inyong lahat and see you next vlog.